dapat gawin yung kanyang trabaho without waiting for the outcome ng impeachment proceedings ngayon sa Senate. Nais akong tanungin itong si Attorney Justiniano, no? Kasi kapag nagpatuloy itong investigasyon, no, and then iba yung maging outcome nito, how do you think should the Senate or the impeachment court treat itong outcome nitong investigasyon ng Ombudsman? Hindi po naman bound ang Senado kung ano man ang maging finding ng Ombudsman sapagkat magkaibang body po yung dalawa na yan. Ganun din, kung ano man ang maging resulta ng impeachment, hindi din naman bound ang Ombudsman yan. Sa pagkaintindi ko po, tatlo po ang kapangyarihan ng Ombudsman. Unang-una, kung sa kanilang investigasyon ay may sufficient basis na mag-file ng criminal case, for example, corruption, pwede nilang gawin yun. Pwede din naman na civil forfeiture nung sinasabing mga ill-gotten wealth. Yung pong sinasabing pangatlo na administrative, wala na po yun kasi hindi nga pwedeng tanggalin ng Ombudsman yung impeachable officer. Trabaho na po ng Senate Impeachment Court yun. Kaya yun sa tanong ninyo, wala po epekto yun kahit ano maging desisyon ng Senate at ng Ombudsman. Makaiba po yun. Yun, magkaiba nga yun, pero hindi natin maiwasan, Nikki, na pag-usapan ito dahil ito ay mainit na issue nitong mga nakaraang araw. Pero balikan natin itong ating focus ng diskusyon ngayong hapon, itong Article 2 ng impeachment complaint laban sa punong maestrado. Tanungin natin si Congressman Kimbo, pakipaliwanag po sa ating mga kabataan dito sa audience, ano nga ba itong Article 2 para dun sa mga hindi na makaalala? Oo nga, kasi may katagalan na simula nung nagpahinga tayo, no? Pero sa kabatiran ng ating mga kabataan nandito, may mga taga-Eastern Visayas pa dito na mention pa ho ninyo, no? Mahupay nga kulo pa iyo. Yung Article 2, in a sense, ay inaakusa po natin ang ating Chief Justice bilang isang respondent sa impeachment complaint na hindi po siya nagsabi ng makatotohanan o nag-file ng isang SALN. Yung SALN po ay yung Statements of Assets and Liabilities and Net Worth. Ito po ay isang measuring stick para po tinitingnan ang isang public officer o isang ordinaryong kawani ng gobyerno. Sinusukat siya, pinipuwersa natin siyang mag-report under oath. Ito ay sinusumpaan nila dahil gusto natin makita kung sa bawat taon kung sila ba'y nagpapayaman o hindi. Of course, ina-assume natin ng batas na kailangan yan sumpaan para magsabi ka ng totoo. Kasi kapag hindi ka nagsabi ng totoo under oath, ikaw naman ay liable ng isang criminal case ng perjury. So may kaparusahan pag di ka nagsasabi ng makatotohanan dyan. Importante yung SALN because ito yung nagiging basehan ng publiko para sukatin yung pagpapayaman o anong estado ng kayamanan ng isang public officer. Dahil gusto natin, no, ang ating mga public officials are always accountable. So, dito po sa Article 2, sinasabi natin na meron siyang mga ari-arian na hindi po niya diniklara. Meron siyang ari-arian at least 3 na properties na condominiums na hindi niya diniklara, in-acquire noong 2005, noong 2006, noong 2009, na lumabas na lamang po noong 2010 na SALN. Yung SALN ng 2010, final yan ng April 30 of 2011. By that time, talagang mabigat na po yung usapin ng impeachment tungkol sa kanya. So, ang amin pong aligasyon ay lahat ng pagdideklara niya doon ay afterthought because otherwise, bakit umabot ng 6-5 taon bago niya idineklara ito? At panghuli, ay siguro yung madalas na po natin napapakinggan, yung usapin ng kanyang mga deposito. Meron ho tayong na-uncover ng mga deposits. Sa isang bangko pa lamang ho, ay umaabot po ng halos 20 million pesos. At sa isa pa hong bangko, bali 3 bank accounts, ay umaabot po ng 31 million. Just in 3 accounts, when in fact, ang kanyang dineclare lang po na pera sa kanyang SALN, ay hindi po lumalagpas at any point in time ng 4 na milyong piso. So, sa tingin po namin, base ebidensya na ipresenta nga ho namin, ay not just once, not just twice, but several times, hindi po naging makatotohanan ang ating Chief Justice sa kanyang pagpa-file ng SALN. At ang dahilan po dyan ay hindi po maipaliwanag itong kayamanang ito, kaya hindi po nila dinideklara. That is what we have presented in terms of evidence. At ngayon naman ay nagpipresenta ang ating defense ng ebidensya para patunayan na hindi siya nagsisinungaling. Yun ang estado natin ngayon po. And so far, sa tingin po namin, ay wala pa po na ipapakitang malinaw na ebidensya. Lalong-lalo po sa harap noong ebidensya na meron po siyang dollar accounts, inaamin na po yun,
pero nagtatago pa rin po sa isang kautusan ng Korte Suprema na meron pong temporary restraining order. Kumbaga, alam na po natin na may baul doon, alam na po natin may laman, pero hindi po natin makilatis po yun dahil meron pong kautusan ng Korte Suprema na busalan po ito. So, yun po ang tingin namin lalo nagpapahirap o nagdidiin doon sa sitwasyon ni Chief Justice. Nais ko naman tanungin si Attorney Kicho, no? Today, April 30 is the last day of the filing of the SALN. Si Chief Justice po ba nakapag-file na at maaari po bang makita ng taong bayan itong kanyang SALN today? Well, 2 punto lang, no? Unang-una, kung nakapag-file na si Chief Justice or hindi ko masasagot sapagkat hindi pa ho kami nakakapag-usap. Ngunit tinitiyak ko po na si Chief Justice ay magsusumite ng kanyang Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth na matagal na po niyang ginagawa. Simulat sa pulpo nung siya ay naging mahistrado ng Korte Suprema at nung naging Chief Justice po siya, ay siya naman po ay lagi pong nagsusumite ng kanyang SALN doon sa Clerk of Court ng Korte Suprema. Pangalawa ho, kung ang tanong ho kung makakakuha ho ba tayo ng kopya, alam niyo ho, maaari naman ho lahat tayong kumuha ng kopya ng SALN, hindi lamang po ni Chief Justice, no, ng lahat ng mga mahistrado. Meron ho kasi tayong proseso na sinusunod dito. Alam niyo ho, noong 1989, yung Supreme Court, hindi pa ho si Chief Justice Corona ang punong mahistrado niyan, ay naglabas na po ito ng malinaw at maayos na alituntunin kung paano makahingi ang mamamayan ng SALN ng mga mahistrado at ng mga huwes. So, may proseso po, maaari po natin gawin yung proseso na yan at ako po'y nakatitiyak na kung tatalima po tayo dyan sa proseso na yan, ay makakakuha po tayo ng kopya ng SALN, hindi lamang po ni Chief Justice, kasama na rin po ng mga ibang mga mahistrado ng Korte Suprema. Ito po bang pagpa-file ng SALN ng punong mahistrado, I'm sure po sa haba ng naging bakasyon ay kahit paano na pag-usapan nyo po dahil ito rin po yung tatalakayin ninyo pagbalik natin dito sa impeachment. Iko-correct na po ba lahat ng mistakes ng yung mga hindi po na-fill upan dun sa mga dating SALN? Alam niyo po, tama po yun na pag-uusapan po namin yan sa defense team. At malinaw rin po sa amin, sa mga abogado po sa depensa, na isang magaling na abogado lamang ho ang makakasagot dyan. Yung abogado hong yan ay si Chief Justice Corona. So, yung paggawa po niya ng SALN, this is a personal act. Hindi ho kami nakonsulta dito. Ngayon po, kung aayusin niya yan or isusumiti niya katulad po ng mga nakaraan, yan po ay siya lamang po ang nakakaalam. Ngunit siguro nais ko lang hong linawin. Hindi naman ho natin masasabi agad na meron na hong mali, no? Sapagkat patuloy pa rin naman po ang ating paglilitis. Kami naman po sa depensa ay nagpipresenta pa ng aming ebidensya. Meron po tayong mga questions of law dito, no? May mga uncertainty on how the entries in the SALN should be made or should be done by the government officials concerned, no? So meron ho ditong tanong. Ito pong tanong na to, ito po yung patuloy nating hinahanapan ng sagot dito sa Senate impeachment proceedings so na nangyayari ho ngayon. Nais ko naman tanungin si Irish Gabriel ng Association of Law Students, no? Nakikita niyo yung mga nangyayari ngayon. How do you feel about this as students? What do you want to see and what do you want to find out sa pagsisimula muli ng paglilitis? Well, syempre, ang primordial concern namin, di ba, na masigurado na nasusunod ang proseso ng impeachment trial and na syempre walang maitatago at lahat ay ayon sa pagsunod sa proseso. So we're all in the pro-process situation and ang masasabi lang din namin na sana maging mapatas at very straightforward ang bawat kampo para hindi na tatagal pa yung sitwasyon natin at masusolusyonan na kaagad kung ano man yung mga katanungan para or ano man yung mga naging diskusyon about sa impeachment trial natin. Si Weng naman, bilang estudyante ng abogasya, nakikita nyo yung magkaibang estilo ng magkabilang panig, itong prosekusyon at depensa. Ano ang masasabi mo at paano mo ikukumpara itong naging estilo ng dalawa? Although hindi pa nga tapos ang depensa sa kanilang pagpipresenta. Yes, ma'am. Gusto ko lang po muna ulit i-emphasize na bilang estudyante ng abogasya, very exciting tong panahon na to para sa amin kasi hindi pa namin alam later on kung pagdating sa mga ganitong paglilitis, meron ba sa aming magpo-prosecution, meron ba sa aming magdidepensa, pero ang ngayon,
nakikita namin kung paano nila to ginagawa at hopefully natututo kami. And ako personally, when the impeachment proceedings first opened, namangha ako sa galing nung mga abogado ng defense, specifically sa dami ng mga objections na kaya nilang ibato. So, at the same time naman, natutuwa din naman ako dun sa pagiging matatag ng advocacy ng prosecution na ito yung gusto nila mangyari. So, for me, the most fascinating about this whole thing is the process because ngayon pa lang tayo nagkaroon ng ganito na ang Chief Justice ang ini-impeach. So, ang mahalaga lang po sa akin bilang estudyante ng abogasya is, yung nga gaya ng sinabi ni Iris, masunod ang proseso. Now, mahirap i-define kung ano yung proseso na yan, but for me, the decision ng impeachment body, yun ang pinakamahalaga sa lahat ng yan. May katanungan naman ng isang estudyante mula sa Far Eastern University para naman sa defense panel, si Kenneth. Kenneth? Ano pong paghahanda ang ginawa ng depensa sa mahabang pagbabakasyon ng paglilitis? Siyempre noong nagkaroon ng break, yung inaral ulit namin din yung kaso. Kasi isang gusto rin namin mangyari sana na matapos ito bago magkaroon ng adjournment sine die na mangyayari sa Hunyo 7 kahit ano pa mangyari dito sa paglilitis. So isa nung kumaalala ninyo bago mag-break, ang huling nakaupo dito ay si Mayor Atienza. At yung isang tinitignan dito, kasi nung time na yon, marami pang mga testigo sa holding room, mga siguro higit kumulang nasa 10. Nung inaaral ulit yung list of witnesses at tinitignan kung sino ba dito talaga yung kinakailangan at saka kung ano na ba talaga yung napatunayan ng prosecution at kung ano rin yung pwedeng makuha ng stipulation of facts. So, siguro yung isa naming magagarantiya sa publiko, gusto na rin namin talagang matapos ito bago mag-Hunyo or at least by first week bago magkaroon ng adjournment ulit ang Senado. Kaya susubukin na paikliin yung mga witnesses at syempre pinaghahandaan din kung paano mapapaliwanag lahat ng articles of impeachment ng maayos. Kasi yung lalo na't yung usapin ng SALN, medyo may pagka-technical siya, maraming mga amounts involved na dahil per entry yan yung papaliwanag. So gusto rin namin na hindi lamang yung kayang intindihin ng mga ating mga senator judges, kundi na rin ang publiko na nanonood. Attorney Karen, just to follow up, does this mean po na yung Article 2 ay tatapusin nyo na, kasi dito po tayo nag-umpisa bago mag-break, tatapusin nyo na po pag-resume ng trial with former Mayor Atienza? Si former Mayor Atienza, yung pag-direct exam sa kanya ay tapos na. Kaya lamang siya babalik pagsimula ulit ng trial sa May 7 ay dahil pinatawag siya ng mga ibang senator judges para sa mga karagdagang katanungan. Pero mula kay Mayor Atienza, pagtutuloy ulit yung pagpapaliwanag at pagsasagot dito sa Article 2 at sunod dito ay dun tayo sa Article 3 and 7. Pero mukhang nung huling meeting namin, mukhang nakakasiguro na kaya naman tapusin by May ang itong pagpipresenta ng ebidensya ng defense. Nais kong tanungin si Attorney Desierto, no? Nakita natin na during the trial, si Senator Miriam medyo umikiling sa defense, no? Pero parang lang, no? That's the perception of people. However, she made a statement recently na sinasabi niya na